Tayo po'y magpapatuloy na sa ating pong series ng True Worship. At ito po'y napakagandang series sapagkat ito po'y tumutulong sa atin na lumago sa ating pagkilala sa ating Panginoon Diyos. Kasi yung ating sinasamba, nagiging katulad natin eh. Sabi nga sa Psalm 115, di ba? Kung tayo gumagawa ng mga Diyos-Diyosan, nagiging katulad natin sila. Kaya it is so important for us to know sino yung ating wino-worship. Now, alam niyo po, ito pong ating pong tatalakayin, importante ito. Kasi isipin niyo lang ho, para maintindihan niyo lang kung gano'ng kalaki problema natin ha. Graduate ng high school, 19 million. 19 million sa mga, maraming graduate, pero 19 million among those graduates, functionally illiterate. Kung ang ating ekonomiya ay nakabatay sa labor exports natin, imagine niyo paano tayo makakapag-export ng labor kung sila'y functionally illiterate. Alam niyo ba ibig sabihin ng functionally illiterate? Nung hindi mo maiintindihan yung binabasa mo, na hindi mo alam paano i-apply yung mathematical formulas or procedures na sa totoong buhay. Hindi mo maintindihan. So, paano mo gagawin yun, di ba? Kaya po, napakalaki ng hamon po sa atin. At bukod pa sa mga problema sa kalusugan, ang daming problema. Pero, nakaka-stress, di ba? Ganyan-ganyan itsura ng mga nanay natin ngayon. Kaya ang tanong lang sa atin, paano ka pa makakapag-rejoice? Di ba sa pag nag-worship tayo, ang saya-saya eh. Paano ka makakapag-rejoice? Alam nyo, yun ang gusto kong ipasa sa inyo ngayong hapon. Mayroon tayong dahilan to rejoice. Mayroon tayong dahilan to keep on going. Hindi tayo dapat malugmok sa mga problema na yan. So paano? Kaya yun ang ating tatalakayin ngayong hapon. You practice the presence of God, we can rejoice, and we can request. Kasi ang totoong pagsamba is not only just to sing songs to the Lord, it's not just thinking about, Lord, para purihin ka. Hindi. Ito ay ating magiging kasanayan to be in the presence of God. And tingnan naman niyo yung sabi ni David. Sabi niya, we can rejoice. Kasi sa presence ng Diyos, paano? How can we rejoice? Sabi ni David, ang ganda, you will make known to me the path of life. Tuturuan mo ko, paano ko mabubuhay. Kaya, in your presence is fullness of joy. In your right hand, there are pleasures forever. Di ba? Kaya, siya mismo yung gagabay sa atin. Ngayon, ito ang problema. In your presence, there is fullness of joy. Now, isipin nyo, hindi ko mo kasama mo, masaya ka na. Depende rin sa iyong relationship doon sa kasama mo. Kapag yung kasama mo, hindi mo enjoy kasama, kahit pag nandiyan yan, maiinis ka pa eh. Naranasan nyo na yan? Di ba? Yung iba sa atin, parang hindi mo ma-enjoy dahil nandito kasi ito eh. Subukan nyo may bisita kayo sa bahay nyo na ang lakas kumain. Subukan nyo na makalat. Parang ba't nandito to? Di ba? Subukan niyong sumama sa taong ang ingay-ingay na paragang siya laging may tama. Gulang sabihin mo, may tama ka. Parang gano'n, di ba? Parang ayaw mo ng ganong kasama. Nasusundan? Kaya nga, it is now dependent on our relationship with the person we are with. Pag sinabi mong you are, Lord, yung there is fullness of joy in you, kasi una-una, imagine you are well-versed, you do understand the right path to life, and ituturo mo sa akin yan. Ang sarap patang may ganong kasama, no? Maliban na lang, mayabang tayo at ayaw tayo magpaturo. Okay tayo? Kaya ito po ay importante na we need to practice the presence of God where we can rejoice. Remember, ang worship natin, if we know God, if we truly have an experience of God, ano yung worship? Is our proper response. Yung tamang tugon natin. Kaya kung mali ang ating pagkaintindi sa Diyos, sigurado ko hindi magiging maayos ang ating lagay sa buhay. Kaya nga maraming tao ayaw sumamba sa Diyos kasi they have the wrong concept of God. So how can they respond properly? Mali ang hindi proper yung kanilang understanding sa Diyos. Kaya importante yun. Kaya pag sinabi mong proper response to who God is, kilala mo ba talaga yung totoong Diyos na pinahayag ng Panginoon sa kanyang salita? Hindi yung ina-assume mo lang, ganito si God. Ito sabi ng nanay ko, ito sinabi ng nanay ko. Minsan, kaya nga tayo asar sa Diyos. Minsan, kung ang Diyos ay totoo, bakit yung nanay ko lagi nakasimangot? Kung ang Diyos makapangyarihan, bakit yung nanay ko laging galit? Di ba? Kung talaga yung Diyos totoo, bakit
laging lasing. Yung mga ganun ba? So minsan hindi mo ma-appreciate yung God kasi parang ibang-iba yung yung pamumuhay ng mga nagsasabing kilala si God. Dapat, kung talagang kilala si God, una-una, masayahin eh. Masaya kasi there's fullness of joy in the presence of God. Naintindihan? Kaya dapat makilala natin ng gusto yan. Kaya that's what He has done. Ano yung ginawa niya? Kaya alam ko, Lord, experience ko to. It's not out of theory. Hindi lang parang naisip ko lang, kundi naranasan ko yung katibayan ng Diyos. At sabi niya, and I trust in what He will continue to do. Kaya naman naniniwala ako sa mga pangako niya at may pinangahawakan ako. Yung pangako niya pinangahawakan ko. And to many of us, hindi natin magawang magdiwang sa Diyos kasi wala tayong pinangahawakan pangako. Minsan puro kung ano sinabi lang ni pastor. Paano ko si pastor malabo? Naintindihan? Tinulugan niyo ako. Paano naman ninyo mahawakan yung pangako ni Lord? Aga-aga pa. Diba? Now, anong ibig kong sabihin? Kapatid, alam niyo ganito. If you truly understand the authority of the God we serve, palagay niyo, pagkaharap niyo siya, tutulugan ninyo. Hindi, pag-isipan niyo mabuti. Pag meron kayong gustong malaman, kasi pinapanood akong isang pelikula noong pa, matagal na. Kasi bihirang-bihira ako makapanood dahil ang hirap, nakapanood lang ako pa, nag-exercise lang ako eh. Putol-putol pa. Minsan may napanood ako, yung taga-Mongolia, di ba yung time ng Mongolian, yung parang, they were trying to conquer the whole world. Nung panahon na yun, yung pinaka-general ng Mongolia, nakatanggap ng instruction mula sa hari. Pagtanggap niya, hindi niya mabuksan, lumuhod muna. Natatakot ako lumuhod, baka di ako makatayo eh. Pero susubukan ko na lang. Nakaganyan siya, sabi niya, there is instruction from the king. Ganyan. Mayroong instruction mga sa hari. Tapos binuksan niya ng dandan, binasa niya ng dandan. Tapos buyo ko pa, sabi niya, talagang pinupuri na yung kanilang hari. Kaya sabi ko, grabe naman to, parang, tayo, pag may instruction mula sa Diyos, ano ating attitude? Ay, sabi niya. Ano kaya siya sabi niya? Kantok dito, isang lamig-lamig dito, sarap pala rito, ha? Diba? Parang alam nyo, yun ang challenge sa atin. Minsan we don't really understand. We don't really know who God is. Kaya mali yung response natin, mali yung ating, hindi natin ma-appreciate, as hindi natin mapanghawakan yung pangako. Kasi ang layo natin sa Kanya. Kaya napakahalaga, wag lang natin basta, gawin yung ginagawa nating normal na tulad na every Sunday we come together. No, every Sunday, not only every day, ang isip natin, am I truly serving the true God? Am I responding to Him? Kasi pag tama yun, hindi mo pagsisisihan. Walaging ka may kapanatagan sa puso. Kaya nga sabi nga nila, kanina may kausap ako, Pastor, parang hindi ka tumatanda. Matanda na ho ako, pero kung nakilala niyo ako noon, nung 27 years old ako, sabi ba naman nung kalaro ko sa basketball, naglaro ako ng basketball noon, maniwala kayo sa hindi. Tumigil na lang ako dahil sumabit yung pa ako sa ring. Dito na. Sabi nung kalaro ko nung naagawan ng bola eh. Sabi niya, you're still strong, ha? Kasi ang tingin niya sa akin, 57 years old na. Sabi ko, ganun ako katanda kasi nung bata-bata ako, sobra akong problemado sa buhay. Kaya wino-worry ko lahat ng bagay. Pero sa awa ng Diyos, nagtagpo na rin ang edad ko. At saka yung itsura, dahil natuto na ako magtiwala sa Diyos. Okay ba yun? Kaya kung pinapasa sa inyo, parang sa ganun, tayong lahat ay masaya tayong naglilingkod sa Diyos at yung buhay natin hindi para tayong problemado. Kada araw na lang problemado tayo. Kumakanta tayo sa Diyos, problemado pa rin tayo, di ba? Kaya let us practice the presence of God. And we can rejoice and we can request. Bakit tayo makakapag-rejoice? Kasi naman, unang-una, kilala niya tayo. Pangalawa, kasama natin siya at siyang gumawa sa atin. Masarap ba yun na kilala niya tayo? Alam niya ang tungkol sa ating lahat? Masarap ba yung malaman mo na, kunyari, kung yung katabi mo, alam lahat ang tungkol sa'yo, palagay mo, matataypan mo? Pag-isipan niyo mabuti, tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo. Halimbawa, alam niyo lahat ang sikreto niyan. Alam niyo lahat may mga tinatago niya. Alam mo na, wala siyang kilay pag hindi niya nilagyan. Alam mo na, yung pilik mata niya, dinikit lang. Hindi siya totoo lang. Lahat tayo
tayo may ganong pagtatago. Hindi natin alam. And praise God, alam niyo yung kwento ng Salmo na ating pag-aaralan? Kasi para maintindihan yung Salmo, lagi sila nagkikwento ng kanilang pinagdaanan at paano sila pumunta sa Panginoon ulit. Kaya pansin nyo sa Psalm 73 nung last week, diniinan ni Paul, di ba? Nakita nyo yung takbo na mula sa kaguluhan ng isip, pagdududa, pagkainggit, hanggang sa pagpupuri sa Panginoon Diyos. Minsan ganun sila, nagsasabi sila ng kanilang mga journey. Bakit sila nagpupuri sa Panginoon? Pinapakita nila yung kanilang dilim na pinagdadaanan, yung kanilang frustration, then pinapakita nila yung kanilang acceptance at pakapakita nila yung kanilang papuri sa Panginoon Diyos. Kaya napaka-exciting basahin ng mga salmo na ito kasi it speaks about our lives. Now, huwag kayong magtaka kung bakit ang ibang mga nagtuturo, pag binabasa nila, may iba silang mga perspective na nakikita, it's okay. Kasi we don't know everything. Dahil ang Diyos ay napakadaming dimension. Ibig sabihin, kumbaga sa bahay, ang makikita mo lang, maaring 2D lang, o harap lang at saka gilid, o kaya naman 3D lang. May konting, pero hindi mo alam ang likod, hindi mo alam ang iba pang mga part ng ibang side ng bahay. Same thing with God. Every time we read this particular scripture, huwag sabihin, ay, ba't iba doon? Ba't iba? Hindi, tingnan mo nang mabuti, ano yung kabuuan. Nakuha? Nang sa gayon, ma-appreciate mo, wow, ang galing ng Diyos. He shows to different people, different sides ng kanyang gustong ipaabot sa ating lahat. Are you following? Now, tingnan niyo po, tingnan natin itong psalm na to. For example, sabi niya, oh Lord, you have searched me and known me. Lord, alam niyo ba sa Tagalog yan? Lord, sinisiyasat mo ako. Lord, iniimbestigahan mo ako. At kilala mo ako. Alam mo pag ako'y nakaupo. Alam mo pag ako'y nakatayo. Naiintindihan mo, kahit malayo yung iniisip ko, malayo pa. Malayo pa. Naiintindihan mo na kaya. Yun, alam mo kung yung mga dinadaanan ko. Parang lagi mo akong ini-scrutinize yung sinasabi niya. Lagi mo na lang ako sinisiyasat. Lagi mo na lang akong, pati sa paghiga ko, alam mo, naaalala niyo mga nanay, nakahiga ka na naman. Di ba? Saan ka galing? O, naiisip niyo? Parang, minsan hindi naman nakakatuwa yun eh. Sino sa inyo natutuwa? Lagi tinatanong ng nanay, saan ka galing? Sino yung ka-text mo? Sino yung ka-text mo? Di ba? May mga ganong pakiramdam. And that is exactly what David was experiencing. Sabi niya, ito nakaraan na to kasi kaya nga, you have searched me. Parang it was a past perfect tense. Present perfect tense. Sabi niya, nangyari na to at continuous na minsan nangyayari. At nararanasan nating lahat. And sabi niya, and familiar ka sa lahat ng aking gawin. Wala akong maitago sa iyo. Kaya nga, tinan nyo yung karugtong. Kaya nga pati bago ko sabihin yung salita, alam mo na. Kaya tingnan niyo, pakiramdam ko, tingnan nyo kung saan ko nakikita yung kanyang frustration. Pakiramdam ko, para mo akong, nandiyan ka sa harap, nasa likod, para mo akong tinrap. Naintindihan nyo, ibig sabihin, para nyo akong tinrap. Tapos yung kamay mo, parang ang diin-diin sa akin, na nilalagay mo ako sa dapat kong kalagyan. Masaya ba yun? Hello? Kaya alam nyo, ang knowledge is very powerful. Kaya tayo minsan nagtatago tayo. Katulad ng nangyari sa Garden ng Eden. Noong una, hubot-hubad sila. Wala silang pakialam. Hindi sila nahihiya. Dahil wala silang itinatago. But when they fell to sin, yun na. Nagtago na, nagsuot na kagad yung dahon ng fig tree. Ano sa Tagalog nun? Tignan mo, tawa ka ng tawa eh. Hindi mo rin pala alam. Hindi, okay lang. Ano yung fig tree? Hindi, okay lang. Ano yung fig tree? Ha? O yun. Igos. O igos daw, sabi niya. Anyway, so nagtakip sila. Bakit? Ganon din tayo. Kaya tayo maraming tinatago. Sa palagay nyo, bakit may concealer? Tinatago yung mga pelegis natin sa mukha. Tinatanggal yung eye bag, di ba? Pinipilit natin tanggalin kasi baka sabihin lang, tanda na ako. Naku, alam nyo, kahit anong pagtatago natin, lalabas at lalabas yan. Kaya nga, yung iba, kung ano-anong ginagawa, tinatakpan na stockings. Hindi ko sinasabing masama yan, kaya lang, ayaw mo makitang mga ugat mo, kay mga bulati sa paa. Pag-isipan nyo mabuti. Di ba? Hanggat maaari, tinatakpan natin yan kasi, kaya nga sabi nyo, para ako tuloy na-trap eh.
Kaya sabi niya, yung knowledge mo, yung word na too wonderful, parang sobrang nakakabigat na hindi ko na maisip, sobrang taas at hindi ko na maintindihan, hindi ko na maabot. Tingnan yung karugtong niya. Kaya sabi niya, saan ako tatakbo? Sa espiritu mo. Pag tumakbo ako sa presence mo, saan? Punta ako sa langit, nandun ka. Pumunta ako sa impyerno, nandun ka. Nakita niyo yung frustration? Di ba? Nakuha? Parang wala akong takas. Ganyan-ganyan tayo. Sa totoo lang, the moment anyone na kilalang kilala tayo, nawawalang ating pagkatao. Kasi bakit? Hindi dahil sa nahihiya tayo kung ano sasabihin ng tao, kundi nahihiya tayo, papantay ko kondenahin ng ibang tao. Are you following? Alam niyo pa masama, kung sino pa yung pinakamasama, yun pang malakas maghusga. Di ba? Kaya hirap na hirap tayo, parang, wow, anong gagawin ko dito? Buti na lang, parang ano yan parang ganito. Para lalo nyo ma-appreciate. Yung babae, kakasal na silang dalawa, kakasal na sila. So sabi ng babae pa, ma, may problema ako Bakit? Ma, pag nagigising talaga ako, yung hininga ko, sobrang baho. Amoy kanal. Sabi niya, anong gagawin ko pag gising ko? Siyempre, malalaman ng asawa ko, baka magalit, baka i-divorce ako. Sabi niya, madali lang yan. Pag gising mo sa umaga, pumunta ka agad sa banyo, magsipilyo ka agad, magmumug ka, para pag usap na kayo, okay na, wala ka nang dapat alalahanin. Ay, salamat, thank you, mama. Talaga, iba ka talaga. Ito naman lalaki, may problema din. Sabi pa, may problema ako Ano yun? Sobrang baho ng paa ko. Sabi niya, yung baho talagang amoy imburnal. Parang pareho lang, Parang amoy imburnal, sobrang baho. Parang, kaya anong gagawin ko pag nalaman ng asawa ko? Baka hiwalayan ako niyan. Sabi niya, naku, madali lang yan, anak. Magme-medyas ka lang. Huwag na huwag kang hindi magme-medyas. Pag matutulog ka, basta nasa bahay ka, magme-medyas ka lang. Paano kung tanungin, ba't ako naka-medyas? Tagi sabi mo, giniginaw ka. O sige. It worked. First week, second week, third week, wow, fourth week, okay. Until one day, sa kalagitnaan ng gabi, nagising yung lalaki. Wala yung medyas. Sabi, patay, nasa na medyas ko. Di hinahalughog niya ngayon. Nagising yung babae. Anong problema? Naku, sabi ng lalaki, alak ko! Nalunok mo yung medyas ko! Naintindihan nyo na kung gaano kahirap nang mayroon tayong mga tinatago. And lahat tayo may ganong problema. So paano na tayo? Paano tayo magiging masaya niyan? Paano tayo magiging, magre-rejoice? Kaya nga, sabi nga ng Panginoon Kristo, halos lahat naman tayo, takot tayo sa liwanag. Kasi takot tayo na mabisto yung ating mga pinaggagawa. Kaya nga, pag iniisip mo, maraming tao ayaw lumapit sa Diyos. Kaya iba, ayaw nga sumambi. Uy, punta ka sa CCF, sama ka sa amin. Ay, huwag na, masusunog ako dyan. Di ba? Narinig niyo na yon? Ay, ayoko dyan, masusunog ako. Halika, mag-aawitan tayo sa Panginoon Diyos. Mag-aawit ako dito, kakahiya kay Lord. Alam niyang napakasama akong tao. Di ba? Kaya, pataas-taas ng kamay itong bruho na ito, hindi nagbabayad ng utang to. Di ba, meron tayong ganun. Di ba, pagtingin natin, ayun, yung may utang sa akin, pasayaw-sayaw pa. Pag ganyan-ganyan. Ako, mapuntahan nga. No. Di ba? Sa totoo lang. Di ba, dumaabot tayo sa ganung mga pakiramdam? Bakit ganon? Sabi niya, kasi ganun, lahat tayo may ganyang problema Wala namang malinis sa atin. Kaya sabi nga, minsan nga sabi ni David yung prayer ni David ganito, Lord, pwede po ba, huwag niyo muna akong titigan para makangiti lang ako? Kasi si David yan prayer niya sa Lord, Lord, pwede huwag niyo po akong titigan, makangiti lang ako. Kasi ang hirap ata na alam ng Lord ang bawat ginagawa natin. Kaya minsan nga, sa totoo lang, naranasan niyo ba yung tataas ka lang ng kamay? Pataas-taas ka pa ng kamay. Kapapalo mo lang sa anak mo. Pataas-taas ka pa ng kamay. Kinain mo yung pagkain na hindi para sa'yo. Pag-isipan niyo mabuti. Kanina lang may ginawa kang kababalaghan. May pakanta-kanta ka pa.
kanina lang nagmura ka eh. Ngayon, naaawit. Napansin niyo po yung, yung struggle? Pero itong amazing part. Nung alam ni David yan, kaya very frustrating. Pero, ito yung turning point. Nung nabandadab niya, pero sobrang halaga ng pagkakilala niyo sa akin. Sobrang dami, hindi ko maabot lahat, detalye ng pagkakilala mo sa akin. Kung bibilangin ko, hindi ko mabibilang. Eh sabi niya, kasi nagulat ako nung magising ako. Siyempre, kumbaga natutulog ka sa iyak na parang kahihiyan sa Lord eh. Pero nung nagising ako, andiyan ka pa din. Hindi mo ako iniwan. Minsan, halimbawa lang nahuli ka ng asawa mo. May ginagawa ka din maganda. Patay na. Iiwanan na ako nito. Ito si God. Alam niya lahat. Pero Lord, hindi mo ako iniwan. Andito ka pa rin. Andito ka pa rin. Alam niyo, lahat tayo, marami tayong mga maling desisyon sa buhay. Marami tayong dilim na mga pinaggagawa na kung malalaman ng iba, ikahihiya natin eh. At kung maaari pa ka, baka iwanan tayo ng mga katabi natin. Baka hindi na tayo pansinin dahil sa mga kapalpakan natin. Sa mga desisyon natin, sa mga mali nating mga pinagpipili. Baka sabihin nila, naku, wala na, iiwanan na nila ako. Kaya marami sa atin dito, mga kapatid, alam ko may mga pagkakamali, iba sa inyo nagtaksil, sa inyong pamilya, tapos biglang hindi nyo na alam, paano kayo magsisimula ulit, paano kayo Pero alam nyo, itong amazing part sa Diyos, kahit anong dilim yan, ano sabi niya? Tingnan nyo. Even there, your hand will lead me. Kahit doon, i-guide mo pa rin kami. Pag lumapit kami sa iyo at tinanggap namin na yung pagkakilala mo sa amin, i-guide mo pa rin kami. Tunay nga yung kadiliman, kahit sobrang dilim na kumaka na-overwhelming na, at yung liwanag sa iyo, ay talagang kahit ano pang gabihan yung liwanag. Kaya sabi niya, even the darkness is not dark to you. Kaya kahit yung dilim, hindi madilim sa inyo. Kaya sabi niya, and the night is as bright as the day. Darkness and light are alike to you. Ano siya sabi ng Lord? Kahit anong dilim yung tinatago-tago mo, anak, tutulungan kitang makita ang kaliwanagan because I am the light. At hindi kanya iniwan. Di ba parang, wow! Sa totoo lang, ba't ako na-in-love sa Diyos? Dahil alam ko kung ano yung dilim na pinanggalingan ko eh. Pero tinanggap ako ng Diyos eh. Kung tao lang, itataboy na nila ako. Kung tao lang, hindi nila ako pakikinggan. Kung tao lang, nangyari na sa akin eh. Hindi pa totoo yung paratang. Pero paano pa kung totoo pa? Eh, yung paratang na yun, may konting katotohanan, pero maling-mali. Kanya lang, sabi ko, pero kung paano malaman mo pa yung mas matindi ko pang nagawa? Kaya nga, yun ang nakatulong sa akin habang pinaparatangan ako ng kahit sinong tao, pag ako kunyari, di ba, pag nakilala ka, parang biglang umaatras, nagkamali ka lang ng pagbitaw ng joke, galit sa'yo. Ngayon, ang tanong, pero ang Diyos hindi kanya iniiwan eh. Ilan na mga kaibigan nyo na hindi na kayo masyadong kinakausap dahil lang sa pagkakamali nyo na nakaraan? Hello? Ilan sa inyo, anak nyo, hindi kayo kinakausap dahil lang sa pagkakamali nyo ng nakaraan? Mga anak, ilan sa inyo, hindi kayo iniimik ang tatay nyo, kakahingi nyo ng baon? Sorry. Dahil sa pagkakamali natin ginawa. But our God is still there and telling you, to me, I don't care how dark it is. To me, there is no darkness at all. I can turn your mess into a message. I can turn your darkness into light. Kaya babaguhin ng Diyos yung sitwasyon. If you only know who God is, He can turn that into something worth praising the Lord. Nakuha? Hello? Kaya alam nyo ho, sa atin kapag naintindihan natin, tingnan nyo sabi ni Timothy Keller, gusto ko sinabi niya. Sabi niya, to be loved but not known is comforting. Yung mamahalin ka, pero hindi ka naman kilala, comforting na yan, pero superficial lang yon. To be known and not loved, yan ang ating greatest fear. Yan ang pinakatatakutan natin. Pakigising mo katabi mo, sabi mo, tama, kinakatakutan mo yan? Di ba? Yung malaman nila, tas hindi ka mamahalin. But to be fully known and to be truly loved is, well, a lot like being loved by God.
It is what we need more than anything. Ito ang totoo natin kailangan. Yung kilalang kilala ka, pero mahal na mahal ka pa rin. At sabi niya, ito ang totoo na kailangan, nakakalaya ito sa pagkukunwari. Ito'y nakakapagpakpakumbaba sa atin upang hindi tayo maging self-righteous. Alam natin hindi tayo pwedeng magmalaki kahit kanino. At nagpapatibay sa atin sa panahon ng mga problema. Dahil alam natin hindi tayo itatapon o isasantabi na nagmamahal sa atin na Panginoong Diyos. Amen po? Amen. Naku ha? Kaya, grabe, wow! With that in our hearts and mind, di ba't marapat lang na tayo sumamba sa Kanya? Kaya minsan, pag sumasamba tayo, pansinin nyo, kahit alam naman natin, alam ni Lord yung ating pinagagawa, hindi tayo makapagtaas ng kamay. Hindi natin makanta, Lord, hindi ako marunong kumanta, baka pag narinig ng katabi ko, maasar sa akin eh. Hindi naman siyang kinakantahan mo eh. Si Lord eh. Kaya, kung kakantahan mo, Lord, ako, tanggap mo ako, kakantahan kita kahit wala ako sa tono. Kasi tanggap mo ako eh. Kakantahan kita, Lord, kahit hindi ako marunong sumayaw, sasayawan kita. Kasi kayo yung kinasayawan ko eh. Kaya nga, malayang-malaya kang sumamba sa Panginoon Diyos. Hindi ka nag-iisip na, kukondenahin ako ng tao. So what? Kaya nga, parang sa sobrang enjoy mo yung pagmamahal na yon, kahit as long as I am breathing, hanggat humihinga ako, hanggat meron akong dahilan para purihin ang Diyos, hindi ako mananahimik, buhay ang aking Panginoon, at paano ko ito makikimkim sa aking kalooban. Alam mo, itong amazing part sa atin pa, Panginoon, hindi lang ho niya tayo kilala. Hindi niya lang tayo sinabi, I love you. Pwede yan, I love you, pero pwede ba, huwag ka sumama sa akin? Meron po kasi mga ganun tao, di ba? Anak, alam mo nang mahal kita, pero pwede, huwag kang sumama sa akin, ha? Lumaylayo ka na sa akin kasi naaalibadbaran ako pag nandiyan ka eh. Pero hindi ganun ang Panginoon Diyos eh. Ang ating Panginoon, ibang-iba. Alam, bago ko basahin sa inyo yung continuation of Psalm, gusto ko ba na ipakita sa inyo to, no? Para nakakatuwa lang kasi nangyari ng ho ito eh. Maging sa Panginoon, nung siya po ay inis na inis sa mga taga-Israelita, ito sabi niya, Then the Lord spoke to Moses, Depart, go up from here, you and the people whom you have brought up from the land of Egypt, to the land of which I swore to Abraham. Remember, ito ay ating response sa Diyos. Remember, rejoice unto the Lord. Sabi niya, to the land of which I swore to Abraham, Isaac, Jacob, saying, to your descendants I will give it. Pangako ko to sa inyo, punta na kayo sa lupain na pinangako ko sa mga ninuno ninyo, at ibibigay ko yan sa inyo. Yan, sabi niya, ibibigay ko sa inyo yan. Papauna ko na yung anghel ko. Ha? Lulupigin ko na yung mga Kanaita, Amorita, Hitita, Perisita, Hibita, at pati mga Jebusita, lahat yan. Lulupigin ko na. Kumbaga yung mga kaaway ninyo, siya na bahala. Wala na kayong gagawin. Kukunin nyo na lang. Punta ka sa lupa niyon, wow, ang gandang lupain. Flowing with milk and honey, pero I will not go up in your midst. Ha? Bakit? Because you are an obstinate people and I might destroy you on the way. Type niyo yan? Type niyo ganyan? Na parang, sige, bibigay ko na sa lahat ng pinihingihin mo, lahat ng gusto mo, bibigay ko na. Pero ito lang hindi kita sasamahan. Tigas ang ulo mo eh. Type niyo ganon? Type niyo? Tutuloy pa ba kayo? Gisingin mo katabi mo. Ikaw, tutuloy ka pa? Sobrang pagod yung kasabi mo, sa kapupuri sa Panginoon, nakatulog Di, okay lang yan. Kasi ibig sabihin, you are at peace even in the midst of storms. Diba? No. Ang pag-isipan niyo buti, parang, sisirain ko lang kayo eh. Alam niyo, amazingly, sabi ni Moses, iba si Moses eh. Alam niya what makes them different. Alam niya kung ano yung nagbibigay sa kanila ng katangiang kakaiba doon sa lahat ng tao sa mundo. Sabi niya, Lord, kung hindi kayo sasama sa amin, huwag nyo na lang kami dalhin doon. Anong saysay ng napakagandang lupain? Lahat ng pagpapala, meron kami. Pero wala naman kayo. What's the point? Napansin niyo yung halimbawa, nabigyan kayo ng bahay, naghanda na kayo para mapapangasawa ninyo, pagkatapos nung gawa na, ayaw na sumama sa iyo yung babae. Hindi na kayo matutuloy sa kasal. Ang ganda ng bahay. Tititigam lang, lagi yung maalala, ako na lang din mag-isa. Ano pang saysay ng lahat ng ito?
O, di ba? Nagpagawa ka ng bahay, ang ganda-ganda, pasa yung mga anak, tapos nagsialis na yung mga anak mo dahil asawa na sila, tumira sila kanilang mga bahay, may kanilang silang mga buhay, lumayo na sila sa inyo, nagpunta sila sa ibang bansa, at ando ka nag-iisa, nakaupo sa tumba-tumba. Sayang ang bahay na ito. May 18 kwarto. Pero lahat ng 18 kong anak, wala rito. Di ba? Nakuha ninyo? That is exactly what God is saying. What's the point? Na yung pinaka-importante sa'yo, wala sa buhay mo. And you have everything. You have house, you have cars, you have all the blessings that you can think of, and yet you don't have God. Kasi sabi ni Moses, Lord, wag na lang po, please. Kung hindi kayo sasama sa amin, hindi na lang kami tutuloy. Wag na lang. And buti na lang si Panginoon, sabi niya, no, my presence shall go with you and I will give you rest. Wow! Yun ang totoo. Kasi pagkasama natin si God, may kapahingahan. Kahit anong daming mga hinaharap sa buhay, knowing that God is with us, nakakapagpahinga tayo. Kaya nga, balik tayo ulit doon sa sinabi ni David. Sabi ni David, Lord, saan ako pupunta? Saan ako pupunta? Pag nandyan ka, nasa langit ako, nandun kayo. Pag nasa impyerno, nandun kayo. At kung sakali man, yung pakpak ko, sabi niya, tumunta pa sa pinakakasuluksukan yung mga hindi napupuntahan mga lugar. Yung remotest part ng karagatan. Yan. Yung talagang, hindi mo na sabi niya, even there, your hand will lead me. Kahit doon, Lord, andiyan pa rin kayo, ginaguide niyo ako. And sabi niya, yung right hand niyo, hindi niyo ako binibitawan. Kaya surely the darkness will overwhelm me. Totoo naman po yun, sa daming problema, they can overwhelm me. Pero yung ilaw around me will be night. Darating yun. And even the darkness is not dark to you, Lord. And the night is as bright as the day. And darkness and light are alike to you. Lord, thank you. Hindi ka lang omnipresent, dahil yun ang totoo nating Diyos, but you are with me. Parang ganito. God is everywhere. Pero ang tanong, kasama mo ba? Paano nangyari yun? Nandyan siya, pero hindi mo siya kasama. Naranasan nyo na sigurong kasama niyo asawa nyo, na parang hindi nyo kasama asawa nyo. Naranasan nyo na sigurong kasama niyo yung mga anak nyo, na parang hindi nyo kasama yung mga anak ninyo. Tama? Andiyan pa kayo? Naranasan nyo na yung mga ganung bagay na parang you do not exist. Yun ang ibig sabihin na andyan siya pero parang hindi mo siya kasama. Hindi kanya iniimik, hindi mo siya iniimik, hindi mo kayo nag-uusap, wala kayong komunikasyon. And ang ganda sa Panginoon Diyos, hindi siya ganon. When we say God is with me, we are saying, Lord, I always to seek you, I desire to be with you, and I will not allow myself to live without you. Kasama ko kayo, Lord. Uunahin ko na kayo. Kaya nga ho sila George Muller, nakakatuwa. Sabi ni George Muller, every day of his life, araw-araw, ang una niyang gagawin, magpe-pray siya, magbabasa ng scripture, making sure that he will be happy in the very presence of God. Kasi yun ang hinahanap niya eh. Yung masasabi niya, Lord, ginaguide mo ako. Thank you, Lord God, na kasama ko kayo kasi ginaguide ninyo ako. Unlike na parang ang isip mo, parang Lord, ang layo-layo mo. Kaya nga, ang sarap na isip no, na ang ating Panginoon Diyos, ito po, napakaganda sabi niya, pinangangakuan ka. Sabi niya, make sure that your character is free from the love of money. Hindi mo kailangan maghabol sa pera. Bakit? Being content with what you have. Dahil, sabi niya, siya mismo ang nagsasabi, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hello? Alam niyo, hindi niyo pwedeng i-fake yan sa Panginoon Diyos. I don't care how religious you are, but you know whether God is really with you or not. Kaya marami pong iba nagpe-pray, parang nasa ceiling lang yung prayer. Parang hindi kumukonekta sa Diyos. Yung iba ho, iyak na ng iyak sa Diyos, parang walang nakakarinig sa kanila. Kasi you know that you are separated from God. Kaya nga, God Himself is trying to reach you out, pero ayaw mong iabot yung kamay mo pabalik. Kaya ayaw mong i-release yung sarili mo and allow God to really reach out to you. Kaya tuloy, hindi mo ma-experience, Lord, nandiyan ka ba? Kaya lagi tayong kinakabahan, lagi tayong nagwo-worry, lagi tayong natatakot sa anong mangyayari sa kinabukasan. Kaya alam niyo po, naalala ko nung natanggal po ako sa ministry. At parang iniwan ako ng mga kaibigan ko. Praise the Lord, ang Diyos hindi nang iiwan.
Ang Diyos talaga hindi nang iiwan. Paano? Papaliwanag ko sa inyo. Eto na ho. Ito nakwento ko na to pero gusto ko lang ulitin para lalo nyo pang madiinan sa inyong mga puso. And for those who will be hearing this for the first time, maganda ring marinig ninyo. Eto na ho. Ito mga kaibigan ko at nakikita ko sa daan. Parang hindi ako nag-exist. Babating ko pa, "Uy, kamusta na kayo?" Parang dadaan lang na ganyan. Parang hindi ka nakikilala. Sabi nga ng asawa ko minsan, "Sana sinapak mo na lang." Iba rin tong asawa ko. Butangera. Pero tahimik yung asawa ko. Ano na sabi niya, "Sana sinapak mo na lang para total, di ka naman pinapansin." Sabi ko, ganun. Sabi ko, "Hayaan mo na lang." Eto na. There was a time, kasi siyempre yung mga taong walang gustong tumulong sa'yo, whatever. Living by faith po ako eh. Sabi kong ganun. Nung mga panahon na yun, sabi niya, "Sweetheart, yung anak natin mag-e-enroll na. 4 yung anak namin. Kailangan na natin ng tuition fee." Bilang tatay, hindi ko nagsabi, wala tayong pera. Hindi ako ganun kasi ayoko naman yung asawa ko na para mag-aalala pa, di ba? Sige, huwag ka mag-alala dyan. Sabay takbo sa kwarto. Takbo ako sa prayer room ko. Pray ako, "Panginoon Diyos, nangako ka, hindi mo ko pababayaan. Nangako ka, kasama mo ako." Yan ang prayer ko. Umiyak talaga ako. Hindi ako nagkukunwari. Kasi kaya nga may prayer room eh. Di ba? Para masabi ko yung totoong niloloob. Nung time na yon, nakakapag-volunteer na ako dito, mag-preach, ini-invite na ako. Eto. After nun, sabi ng Lord, "I promise that I'll take care of you." Opo, thank you Lord. Kalmado na ako, masaya na ako. Trabaho na ako ulit. Napunta ako sa St. Francis pa nun eh. Nandun ako, kasi habang yung discipler ko nandun din ako. Tapos nakita ako ni Pastor Peter, sabi niya, Pong, itong table na to, total wala namang gumagamit. If you want to use, you can use it while you're here. Wow, ang bait naman. Parang, sino naman ako para pagamitin ng table, di ba? May table doon. Hindi man ako empleyado, di ako pastor dito. Guest lang nga ako. Pero bakit na ako? Membro na ako. Yan. Tapos mamaya tinawag ako. "Bong, come. Tinawag ako sa kwarto niya. Inabutan ako ng envelope. Sabi, "Ano po ito?" "You need that." "Open it." Sabi ko, kinakabahan ako, "Ano kaya ito?" Pagbukas ko, tululuha ako talaga. Iyak ako ng iyak. "Lord." Tapos, it's okay. Takbo na ako sa table. Kulang to. 4 yung anak ko. Hindi kakasya to. Hindi naman niya alam na ganun yung nangyayari sa akin. Di ba? Ang alam niya lang na parang umiyak na ako. Parang either natutuwa ka ba o sobrang tuwa ka. Hindi, sobrang Lord, kulang talaga to. Mahawa kayo sa akin. Sabi niya, "Ano ka pa naman?" Sabi, parang may sabi sa akin, "Huwag ka nang umiyak. Kunta mo nga, binigyan na nga kita eh. Huwag ka mag-relax ka lang." Tapos pumunta na ako doon sa next invitation ko magsalita. Habang naglalakad akong ganyan, bigla may humabol, "Pastor Bong. Sabi niya, "Uy, brother." Tawag pa sa akin ng Brother Bong. "Brother Bong. Sabi niya, "Uy, kamusta ka na? Ang tagal na kitang hinahanap. Ano ka ba? Bakit? May phone number naman ako sa iyo. Ba't di mo tinawagan? Tinatawagan kita, hindi ka sumasagot. Pareho ba rin number mo?" "Pareho naman." Sabi niya, ito, pinapaabot sa'yo ng Diyos. 2 months ago na yan." Naku, alam niyo, pagtingin ko doon sa cheque, 2 months na talaga nakadate. At sapat na sa tuition fee ng 4 kong anak. Sabi ko, wow! Sabi ko, Lord, ano yung nauna? Ano ka ba? Pang school supplies. At saka pang tithes mo sa Panginoon. Wow! Sabi ko, Lord, you're so amazing. Bakit? Because He will never forsake us. Iwan ka na ng kaibigan mo, iwan ka na ng magulang mo, dahil hindi mo naman permanenteng kasama magulang mo. Either sila'y tatanda, manghihina, but our God is with us. Kaya we can rejoice. Di ba? Kaya guluhin man tayo ng mga taong huwag tayong mag-alala. Bakit? Hindi lang siya talagang kasama. Anong saysay kung kasama po yun? Wala naman siyang kakayanan. Kaya nga, it's so good for us to be reminded that He made us, ginawa niya tayo. Alam niyo, hindi madali yun na ginawa niya tayo. Tingnan niyo naman, sabi niya, "You formed my inward parts. You wove me in my mother's womb. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well." Alam niyo ba, napaka-comforting yan? Every part of us, sabi ng Lord, alam ko. Paano ka binuo? Alam ko. Bawat bahagi ng katawan mo, alam ko. Kaya sabi niya, "I am fearfully and wonderfully." Yung word na fearful dyan, hindi yun, pagkatapos niya magawa, ay, nakatakot. Hindi ganun.
Nung pagkagawa sa niya, ingat na ingat kanyang tinatagni-tagni sa isa't isa. Alam niyo, sobrang asar ko sa itsura ko, ha. Hindi ako tuwan-tuwa sa itsura ko noon. Ngayon natanggap ko na. Noon, pag nakita ko mukha, ba't ganito naman ang itsura ko? Bakit yung kaibigan ko, ang tangos ng ilong, pag hinahangin, gumagalaw? Ako, bagyo, walang kaganig-janig. Ba't ganun? Plakdang-plakda. Hindi yung butas ng ilong ko, hindi nakadiretso, nakahiga. Bakit ganon? Diba, naintindihan sabihin? Kasi tayo, naghahangat tayo ng yung wala tayo eh. Alam niyo, yan yung ginamit ng Diyos para may bumubulong sa tenga ko. Hindi ka ba nagpapasalamat? Kasi meron ako na rin ganoon, pero parang binalik niya sa akin, hindi ka ba nagpapasalamat? Yung ilong mo hindi baligtad. Kasi kung baligtad yan, konting ambon, lunod. Pag-isipan nyo. Di ba? Ang hirap ata ng balik. Mag-swimming ka, nabaliktad ang ilong mo. Lunod ka talaga. Pero itong amazing part, yung ilong, hindi yung tangos, kundi magaan bang hininga mo sa buhay? Yan ang tanong na malaki. Magaan ba yung hininga mo sa buhay? Kasi, naalala niyo yung palatastas ng ni Yusef, ang tatangos sa ilong, puro may sipon? Diba? Para, pinaka-importante, matangos si ilong. May ilong ka na nakakahinga ka ng maluwag. Kasi sabi niya, my frame was not hidden from you when I was made in secret. Is skillfully wrought in the depths of the earth. Talagang masinsin ang pagkakagawa. Amazing. Sabi nga niya, yung mata mo, kitang-kita mo yung unformed substance ko eh. Hindi lang yun, may plano siya sa buhay mo. Your book were all written. The days that were ordained for me. When as yet there was not one of them. How precious also are your thoughts to me, O God. How vast is the sum of the sum of them. No, parang naalala ko si Michelangelo, nung mga artists, mga sculptures, mga sculptor, dinigyan sila ng isang malaking marble. Sabi niya, ano yan? Basura na yan eh. Si Michelangelo, iba, pagkakita niya. Sabi niya, I see David. And I have to remove everything that's not David. And when God saw us in our unformed substance, kita niya kagad anong klaseng tao ka. It doesn't matter how you look. What matters is you do understand how valuable we are before God. How would I know? Tingnan niyo na lang yung mga arteries at veins. Pag pinagdugtog-dugtog mo yan, 100,000 kilometers yan. Ang circumference ng mundo, 40,000 kilometers lamang. Biro mong nakaikot ka na ng 2 beses, o miles, nakaikot ka na ng 2 beses at kalahati. Kung nagpagdudugtugin, yung veins pa lang natin at saka arteries. No, yung puso pa. Yung puso, nagpapump ng 2,000 gallons ng blood every day. Biro mo yun, makakapagpuno na yan ng 100 Olympic-sized na pool, na swimming pool. Grabe naman yan. Yung mata natin, isipin niyo yung mata. Kayang i-capture 576 megapixels. Pag-isipan niyo mabuti. Yung pinaka-high-tech na telepono hanggang 48 megapixel lamang. Ang pinakamahal na camera, 108 megapixel lamang. Pero ito, 576. Grabe naman yan. Diba? And sobrang bilis yung pag-click niya kasi you can blink 5 times in 1 second. Naisip niyo ba yung gano'ng kakomplikado, ka-sophisticated yung ating design? Now, hindi lang yan, itong dila, 8 intertwined muscles ang kumikilos, hindi napapagod. Gusto niyo malaman kung gano'ng katatag niyang dila na yan? Kausapin niyo asawa niyo. Galitin niyo pag hindi nakita, yung parang hindi, walang kapagura magsalita. Di ba? Grabe yan. Yung ating DNA, alam niyo kung gaano karaming cells yan? Trillion cells, 100 trillion cells, na pag pinagsama-sama, ang pinagsama-sama yung cells na yan ay aabot ng 110 billion miles. Makakaikot yan ng 260 times sa solar system. Ganyan ang disenyo natin. Di pa natin pinag-uusapan ng utak, ha? Pag-isipan niyo mabuti. Kahit sinong mahusay na robotic scientist, hindi basta-basta makakagawa ng kaparehong meron tayo. At kung sakaling meron,
ilang trilyong dolyar kaya ang kanilang gagastusin? And I'm telling you now, ganun ka kahalaga sa Diyos. Di ba? Kasi sabi ko, Lord, totoo ba to? I don't care how you feel about yourself, but God is saying, you are so important to me. Para lalong madiinan sa atin kung gaano ka-importante yung pagkakilala natin sa Diyos, pakinggan ho natin ang patotoo ni JP Ocampo. I am JP Ocampo. I had entered this life with many challenges. I was born with a cleft lip and palate and bilateral microtia. This means that my left ear is underdeveloped and yung right ear ko never formed. As a result, I have profound hearing loss on my right side and I rely mostly on my left ear to hear. From birth, I faced medical and developmental challenges, particularly with feeding, speech, and hearing. And I wore a hearing aid for most of my childhood. My parents also struggled with their own medical issues. My mother had lupus during her pregnancy, which contributed to my complications while I was in the womb. She continued to face frequent surgeries and hospitalizations after I was born. My dad was an ER doctor, therefore, I was no stranger to beeping machines and doctor's visits, both for my mom's health and mine. At 2 years old, after the surgeries, my dad was finally comfortable enough to introduce me to the rest of the family. He had been deeply ashamed that his son, a doctor's child, was born with so many congenital deficiencies. With what they could afford, my parents gave me the necessary medical care, and I was placed in special schools to help me overcome my hearing and speech difficulties. They even wrote letters to my school requesting that I be seated at the front and exempted from the school's haircut policy, so my hearing aid could be covered up. My parents struggled with their relationship and eventually separated. I witnessed their fights while trying to focus on my studies, and I saw my dad smoke late at night after coming home from the ER. My mom cried at night, ashamed of the weight gain from her steroid treatments. Her life was going to be short, but that was just the beginning. As I entered my teen years, my life took a tragic turn. My dad was diagnosed with stage 4 lung cancer. Years of smoking has caught up with him. He refused surgery, and I watched as the cancer slowly ravaged him. He passed away when I was 14 years old. Just a few months later, my mother suffered her second stroke, which left her bedridden for 4 years, and she eventually passed away when I was 17. I was left to cope with the loss of both parents, all while wrestling with insecurities and questions about my identity and my faith. All along, my wonderful grandmother took me in and supported my education and musical endeavors. But for years, I struggled with feelings of inadequacy, questioning my self-worth, sexuality, and whether God was really in control of my life. After all, why would I follow a God who took my parents way too soon and gave me all of these defects? Would I even find love in a world that values physical beauty? But in the midst of the pain, something in me began to love music. It was my refuge. Despite all my hearing challenges, I found joy in serving in the CCF music ministry. But as I served, I faced depression, bitterness, and thoughts of suicide. I was fighting a battle within myself while pretending to be okay on the outside. I developed toxic leadership habits that hurt others in the music ministry. But when I was 19 at a CCF retreat, God broke through, and there I truly understood God's love for me. As I played the piano during the worship session, I heard God's quiet but powerful voice saying, "Don't you know I love you? I created and planned for you. You are here playing for me. Is it an accident? This is where I want you to be."
It was then that I truly surrendered everything to God. I genuinely accepted Jesus as my Lord and Savior and made a covenant to love and to serve Him all my life. I gave up my harsh ways as a music director and learned to be kind and gentle with other musicians and singers. Even with all the challenges I grew up with, the cleft lip, hearing loss, surgeries, bullying, hospital visits, and losing both my parents, I've come to realize that none of it was a mistake. God intended for me to be here, to serve Him in music, and to minister to the world. Psalms 139 reminded me that God saw me, formed me, and wrote every single day of my life before I took my first breath. For so long, I thought I was defective, a disposable burden. But now I know the truth that I am fearfully and wonderfully made. The enemy tried to steal my joy, distort my identity, and silence my faith. But Christ secured everything, not just survival, but life to the full. I was placed exactly where God wanted me to be. From a life of doubt came a life of blessing and security in the Lord. Since then, God has called me to be part of His flock and to serve at the CCF Exalt Ministry as the music production coordinator. I lead worship with the music team every Sunday behind those curtains over there. By God's grace, I was also given the opportunity to join the Patwuri music team for their album launch in 2023 and to participate in the worship conference in 2024. What once seemed impossible because of my conditions became a testimony of God's faithfulness and power. From a person with disabilities to a person with these abilities, I can declare and testify that my life is living proof that the Lord loves me, has a plan for me, and will continue to use me the way He intended. Once again, I'm JP Ocampo. To God be the glory. Hallelujah. And we will go to our last point. And alam niyo po, ito maganda. We can rejoice in the presence of God because He knows us at hindi niya tayo tinatanggihan. He is with us. Hindi niya tayo iiwanan. At hindi magandang mahalaga, He made us. Meaning, He's reminding us of His power. He is able to do beyond what we ask or even imagine. Amen? Kaya naman, we are so confident to request. Pwede tayo mag-request. Pwede tayo magsabi. Ang sama naman nung andyan siya, kasama mo, tapos di mo masabihan, saan tayo pupunta? Saan niyo po ako dadalhin? You can request God. Di ba? Anong i-request natin? We can request to protect us. Madalas yun ang ating kinakatakutan. You can request, Lord, i-guide mo ako, i-lead mo ako. Nang sa ganun, hindi ako maligaw, hindi ako gumawa ng mga bagay-bagay na ikasisira ng buhay ko. We can ask God. So what does it mean? Lord, protect me. Look at the prayers of David. Sabi niya, if I should count them the way, they would outnumber the sun. When I awake, I'm still with you. Oh, that you would slay the wicked, oh God. Kaya Lord, kung pwede lang ito masasama, pwede nyo man lupigin nyo na lang po. Depart from me, therefore, men of bloodshed. Alam nyo, ang bait ng Diyos, we can express to God kung ano talaga niloloob natin. Hindi naman sinasabi ng Lord, tama yan, anak, parang Lord, patayin nyo na nga ito, mga ito. Minsan, gusto natin sabihin yan, pero nahihiya tayo na sabihin. Si Lord ang sasagot. Okay? Kumbaga, kung yun talaga nilalaman ng puso mo, di ibuhos mo nang sa ganun, gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Okay ba yan? Lord, nahihirapan na talaga ako sa tao na to eh. Tulungan mo naman ako, nainis na ako. Pag nakikita ko, dugo ko eh. Tulungan ka naman ng Diyos, malay mo, kunin ka kagad ni God. What I'm trying to say is this, it's okay. You pour out your heart to God. And amazingly, yun ang sasabi niya, for they speak against you wickedly and your enemies take your name in vain. Lord, grabe. Kasi talagang ang Diyos, He can vindicate us. And ang sasabi niya, do I not hate those who hate you, O Lord? Do I not love those who rise up against you? I hate them with the utmost hatred. They have become my enemies. Ano sinasabi niya? Lord, I have nothing to do with people who are really against you. Alam mo, isang nakakalungkot sa mga Christians, they claim they worship God, tapos minumura rin yung Diyos, pinapalakpakan pa nila.
sinusuportahan pa nila. Ano ba yun? Di ba? Huwag tayong ganun. Bagamat sabi natin, Lord, alam ko naman nakakasama yan, tulungan niyo naman kami that we can be sensitive enough to hate what you hate. Hindi tayo nag-express na, galit kami sa'yo! Walang ganun. We will not do anything to do with this. Hindi kami susuporta, pero siyempre yung tao mahal natin, pero yung kanilang ginagawa, hindi natin susuportahan. Andiyan tayo? Yun ang sinasabi niya, kaya Lord naman, protect us. Nang sa ganun, kasi ang dami nating kalaban, ang dami nating ma-distraction. Habang nag-worship tayo, may nadidistract tayo, di ba? Iba sa atin, mayroong nagte-text. Never once did kaya nakaganyan, nadidistract tayo. Nakikinig tayo sa message, may mag-post, kaganyan. Di ba parang ang dali natin ma-distract? Kaya kasi nga, we wrestle not against flesh and blood, but against rulers, against powers, against the world's forces of this darkness, against the spiritual forces or wickedness in the heavenly. So we ask God for protection. And finally, we ask God for His leading, for His guidance. Tingnan nyo, nung una, Lord, lagi mo na lang ako iniimbestigahan, lagi mo na lang ako sinisiyasat. Now that I surrender everything to you, now that I trust in your omniscience, omnipresence, and your omnipotence. Ibig sabihin ng omniscience, yung alam nyo lahat ng bagay. I trust you in that. Alam nyo, nasaan kayo sa lahat ng bagay, I trust you in that. Makapangyarihan ka, you can do anything. I trust you in that. Kaya sabi niya, Lord, dahil yan po, ito na yung prayer niya, tingnan nyo. Sabi niya, search me, O God. Siyasatin niyo na ako. And know my heart. Kasi ako, hindi ko rin minsan alam yung puso ko eh. Minsan akala ko, gusto ko, tama, pero mali pala eh. Kasi sabi niya, Lord, try me and know my anxious thoughts and see if there's any hurtful way in me. Kung may bagay na hindi tama, sabi niya, lead me in the everlasting way. Alam niyo, if you are not willing to be searched by God, then it only means you're not willing to surrender yourself to God. If you are not willing to allow God to guide us, it also shows that He is not really our Lord and our Savior. Hindi talaga siyang ating sinasamba. Kaya huwag nyo nang biruin ang ating mga sarili. We know ourselves. At ito malungkot. And alam mo rin how dark and how confusing it is for you to live in this life dahil walang liwanag. Only God is light. Nagsusunod tayo? Ang susunod natin? Kaya I'm encouraging you, kung gusto natin ng kaayusan sa buhay, Lord, search me and know me. I'm open. Kaya kung nandun kayo sa D group, somebody will rebuke you, Lord, I'm open. Hindi ako ganyan. I'm open. Baka tama yung sinasabi niya. Baka may tinutuwid ang Diyos sa akin. O bakit niya nasabi sa akin yun? Minsan yung mga anak natin, sasabihan tayo, grabe ka, anak lang kita. Hindi, Lord, search me, O God. Pag sinabi anak natin, baka may tama siya sinasabi, Lord. Baka kailangan ko maging aware. Di ba? Pag nakikinig tayo, Lord, parang tama rin siya. I just want to surrender myself to you. So let me end with a story. Okay lang? Okay lang. Ito na. Wala naman kayong choice eh. Ito po ay kwento ho ni Ling. Itong si Ling, kukunin ho ng hari, magpamimili siya sa mga youth ng apprentice. Ngayon, ang ginawa niya, nagbigay siya ng mga binhi. Actually, hindi necessarily binhi. Mali yung picture. Seed lang yun, seed. Binigyan sila ng seed. Patutubuin nila. So, itong si Ling, agad-agad. Tinanim niya kagad. After 1 week, walang nangyayari. 2 weeks, walang nangyayari. 3 weeks, walang nangyayari. Ni-research niya, ano nangyayari? Bakit hindi nabubuhay? Samantalang yung mga kasama niya, mga kasabay niya, naglalakihan na yung mga tanim. At iba-ibang klase pa. Sabi niya, ano kaya nangyayari? Ba't akin walang nangyayari? Until the day of visitation came. Dumating na yung hari to investigate everything. Eto na. At nakita siya, nagtatago na siya sa likod kasi wala nangyari sa puno niya eh. Hindi talaga tumubo. Sabi, kinakabahan siya, nakakaba yun, di ba? Tapos lahat, ang lalaki ng mga puno nila, oh. Parang sabi niya, patay ako rito, lagot ako. Tapos dumating na yung hari. Nakakaba yun, di ba? Parang eto na siya. Tapos pagdating ng hari, tinitingnan sila lahat. Tapos napatingin kay Ling. Lingkot ka.
Dito na, pagdating sa harapan, tinititigan niya. Tinawag niya yung Ling. Ling, come here. Sabi niya, yes, come here. Come forward. Pinatawag, tapos ganyan. What happened to your plant? Di, ang kaba. Sir, I did everything I could. Ginawa ko lahat ng magagawa ko po. Hindi ko tumubo eh. I'm not surprised. Hindi lalong nakakama, hindi ako nagugulat. Alam ko na. Sabi niya, biglang in-announce, sa lahat ng aking sinubok, siya ang magiging apprentice ko bilang mamumuno sa aking kaharian. Ano nangyari? Bakit ganon? Kasi ang binigay ko lahat sa inyong seeds o buto ay mga lutong buto. Hindi dapat tutubo. Pero pinalitan ninyo ang mga tanim na yan. Kaya nagsitubo yan dahil pinalitan ninyo, dinayan ninyo. Itong tao na to handang marap sa akin, sa isip niya siya'y mapapatay. Pero siya ang naging makatotohanan at ako bilang hari na nakakaalam ng lahat ng bagay, siya ang aking gagantimpalaan. Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, ganun din ang hamon ng Diyos para sa atin. Gusto niyo mapahinga at mag-rejoice sa Panginoon? Hindi niyo na kailangan magkunwari. Just be yourself before God. Hindi niyo kailangan magkunwari, Lord, I would prove to you na para maligtas ako, ganito gagawin ko. No. You come to me, you follow me, let me guide you, and I will show you the way. Nakuha? Hindi ito tungkol sa atin, ito'y tungkol sa Kanya. Kaya hindi natin kailangang magtakip, kailangan nating magpakatotoo sa ating Panginoon Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo. Lord, pagod na po ako. Aminin mo sa Diyos, Lord, hindi ko po talaga naiintindihan yung ibig sabihin na kasama kayo. Akala ko parang okay na maging religious, attend lang dito, okay na. Lord, gusto ko talagang maintindihan yung kayo ang aking Diyos, kayong aking Panginoon, kayong aking sinusunod. Pwede po ba ninyo akong gabayan? Pwede niyo po ba akong katagpuin? Nasusundan po. Let's say tayo pong lahat ay magsiyuko. Let's be honest before God. You talk to God. Hindi ko kayo patataasin ng kamay sa mga pagkakataon na to. I want you to personally talk to God and say, God, ayoko po magkunwari. Gusto ko po maging totoo sa inyo. Lord, pwede po bang ibunyag niyo yung sarili niyo sa akin? Pwede niyo pang buksan ang aking mga matang spiritual para makilala ko kayo. Lord, napapagod naman na po ako sa buhay ko eh. Dami kong pagkukunwarin, dami kong pagtatakip. Kilala naman ninyo ako. Wala namang ibang magmamahal sa akin sa kabila ng pagkakilala ninyo sa akin, kundi kayo. Kayo ang nakakalam ng lahat ng bagay. At wala namang pwedeng sumama sa akin, kundi kayo. Kayo lang ang pwedeng pumaroon kahit saan. Wala din namang makakabigay sa akin ng kakailanganin ko at talagang makasasagot ng mga katanungan ko kundi kayo, because you alone are able to do everything, oh God. And thank you, Lord, for giving me this opportunity where I can ask, where I can tell you my heart, I can open up my heart to you. Lord, hindi ko lahat naiintindihan, pero Lord, binubuhos ko ang puso ko sa inyo. And Lord, thank you na ang gusto nyo i-guide kami sa buhay namin. Kaya ng Panginoon Diyos, itong awitin ito'y maging panalangin ko sa inyo. And I pray that you may accept this because of Jesus Christ, who died for my sin, who rose again from the dead, and gave me a new life. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let this be our prayer to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, be glorified in our lives, O Lord, as a living sacrifice. Hallelujah. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen, amen, and amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track,
where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Unica Amor Gorincezo mula sa Exalt Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Pero bago po tayo magsimula, nais po muna nating batiin ang mga nakasubaybay na mga nanay ng Happy Mother's Day. Okay, so magandang araw, Pastor Bong. Kamusta po kayo? Magandang araw din sa iyo, Unica. Marami pong salamat sa mensahe niyo ngayong hapon. So handa na po kayo? Sige po. Okay, para sa una nating tanong, paano tayo dapat mamuhay at tumugon sa katotohanan na alam ng Diyos ang bawat galaw o kilos natin? Ayan. Unang-una, kung alam natin na alam ng Diyos ang lahat nating ginagawa at minamahal niya tayo sa kabila ng kanyang pagkakilala niya sa atin, hindi na natin kailangan magkunwari. Hindi na ito'y nagbibigay sa atin ng pagpapakumbaba na huwag maging self-righteous. At siyempre, lalo naman tayong ninanais nating gumawa ng ayon sa mga bagay na nakakaluwalhati sa Kanya. Na hindi natin kailangan gawin lang yun dahil may nakakakita sa atin. Kundi ginagawa natin yun dahil mahal natin si God na nakakaalam ng lahat ng bagay. Di man tayo mapansin ng ibang tao, God recognizes everything that we do and He will reward us accordingly. Yun po. Alright, thank you, Pastor. Next question. Ano ang mga posibleng dahilan upang magpatuloy ang isang tao sa kanyang kasalanan sa kabila ng katotohanang wala tayong maitatago sa Diyos? Paano natin sila matutulungan sumunod sa Panginoon? Una sa lahat, may mga tao na maka-Diyos pero walang takot sa Diyos. So kahit alam nilang nakikita sila, nagtutuloy-tuloy pa din. So paano natin sila matutulungan? Una, pwede natin silang bigyan ng pwede natin silang balaan. Sabihin natin mula sa Panginoon, salita ng Panginoon na hindi natin malilin lang ang Diyos. We are to reap what we have sown. At madalas, hindi naman natin agad aanihin yung tinanim. Minsan yung tinanim natin, it will wait about a year or two bago natin inaani. So we need to remind them of that. And at the same time, gabayan din natin sila. Baka out of the weaknesses of the flesh, hindi nila talaga magawa. So we need to help them. At kung willing silang magpatulong, bakit hindi? Tulungan natin. Pero kung talagang ayaw lang talaga nila dahil hindi nila maiwasan na talagang ito gusto kong gawin So, hiyaan lang natin sila sa Diyos. Parang prodigal son. Minsan kailangan mong pabayaan hanggang sa dumating sila sa kanilang mga senses at manumbalik sa Diyos. Yeah, I agree. Tapos ipagdasal natin sila ng Yes, mabuti. For the last question, dahil po Mother's Day ngayon at nabanggit din po sa Psalm 139 ang paggawa sa atin na mula sa sinapupunan ng mga ina, anong encouragement po ninyo sa mga ina na marahil kumakaharap ng discouragement o pagod sa kanilang kasalukuyang season? Ayan. Alam mo kung babalikan mo yung Psalm 139, sabi ng Lord, may palatuntunan siya sa buhay ng bata habang nasa sinapupunan. Isipin mo, ano kaya yung dakilang plano ng Diyos para sa anak mo? So gawin mo lahat na magagawa mo sa kapangyarihan ng Diyos, knowing that this child is not yours, this child belongs to the Lord. Kaya alamin mo yung kalooban ng Diyos, gawin mo yung responsibilidad mo sa mother, and magugulat ka kung anong plano ng Diyos para sa anak mo. Kaya ako, sa totoo lang, I have 4 children. And I praise God for my wife na talagang inalagaan niya yung mga anak namin. And siyempre, magkatuwang kami. Hindi ko maisip kung anong ginawa at yung plano ng Diyos nung bata pa lang sila sa buhay nila ngayon. And I praise God for how they turned out to be faithful in serving the Lord. At yung kanilang mga buhay ay maaayos. At purihin ng Panginoon kahit paano ay magandang kanilang tinatahak sa kanilang buhay. At ang ganda talaga ng plano ng Diyos sa kanila. Praise God, Pastor. Okay, marami pong salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan.